King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 513. Pagsupil, ikalawa. Sa loob ng oras na kinuha upang makagawa ng isang tasa ng tsaa, natalo na ni Zhao Fang ang higit sa 100 True Dragon Henyo, at lahat sa isang galaw lamang. Nataranta ang mga manunood mula sa buong kontinente. Ito ay hindi kahit sparring, ito ay isang panig na pagsupil. Nakatayo si Zhao Fang sa puno ng butas na field na walang ekspresyon. Sa sandaling ito, tahimik ang tea party. Walang nagpatuloy na humamon kay Zhao Fang. Kahit na hindi ginagamit ang kanyang eye bloodline, mas malakas si Zhao Fang kaysa sa normal na napakahusay na kamanghamanghang henyo. Ang 12 ng mga True Dragon Henyo ay hindi nakaimik. Ang tingin ng lahat kay Zhao Fang ay hindi na lamang paggalang at paghanga. Para bang ang kabataan sa kanilang paningin ay isang bagay na ganap na hindi maabot, at ang ekspresyon ni Goddess Bingwei ay naging mas solemn. Sa simula, nanalo si Zhao Fang sa bawat laban sa isang galaw. Wala man lang nagpilit sa kanya na gamitin ang kanyang eye bloodline. Mula sa lakas na kasalukuyang ipinahayag ni Zhao Fang, ni Goddess Bingwei o Shi Chengtian ay walang pag-asa na manalo. Wala nang humamon kay Zhao Fang. Ni si Shi Chengtian, Kang Yuyo, o Tantay Lanyo ay walang anumang senyales ng paggawa nito, at iyon ay nagpapanik kay Goddess Bingwei. Ayos lang kung hindi siya hamanin ni na Shi Chengtian at Tantay Lanyo, dahil natalo na sila kay Zhao Fang sa Sacred True Dragon Gathering. Gayunpaman, kung hindi hinahamon siya ng napakahusay na kamanghamanghang henyo, mahirap makita ang tunay na lakas ni Zhao Fang. Hehe, kung wala nang maghahaman sa akin. Ngumiti si Zhao Fang. Natahimik ang lahat. Pagkatapos, biglang lumingon ang mga mata ni Zhao Fang sa Three-Eyed Saint na nakaupo sa tuktok ng Tea Party Arena. Kung wala si Yu Tianhao dito, ang Three-Eyed Saint ang tanging target ni Zhao Fang. Ang mga aksyon ni Zhao Fang ay agad na nakakuha ng atensyon ng iba pang mga henyo. Hamanin na sana niya ang Three-Eyed Saint nang bigla niyang narinig na nagsalita si Goddess Bingwei. Zhao Fang, nakalaban mo na ang mahigit 100 labanan. Hayaan ang ibang tao na magkaroon ng pagkakataon. Tumigil si Zhao Fang. Tiningnan siya nito ng may malalim na kahulugan bago tumango at naglakad paalis. Pagkatapos ng lahat, si Goddess Bingwei ay isa sa mga host at si Zhao Fang ay hindi direktang makakalaban sa kanya. Pagkababa ni Zhao Fang, ang iba pang mga henyo ay nagpakawala ng hininga, at ang baton na nasa kanilang mga puso ay tinanggal. Kasama si Zhao Fang doon, walang ibang nagkaroon ng pagkakataon. Kung hindi pinigilan ni Goddess Bingwei si Zhao Fang, baka matalo lang niya ang lahat dito at mawawalan ng kahulugan ang Tea Party. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga tunay na henyo ng dragon na hindi pa umaakyat ay nagpakita ng kanilang mga kakayahan at naging dahilan upang magsaya at magpalakpakan ang mga tao. Bagamat mas malakas si Zhao Fang at nagulat ang lahat, natapos ang kanyang mga laban sa isang galaw lang. Hindi nagtagal, ang isa sa tatlong kahalili ng eye bloodline, si Toubachi, ay lumakad papunta sa gitna ng field. Toubachi, ang mga puso ng maraming mga henyo ay damaykit. Ang mga kahalili ng tatlong pamilyang may kadugo ay nasa Tea Party. Ang Three-Eyed Saint, si Toubachi, at ang lalaking may multo ang kumakatawan sa tatlong pinakamalakas na linya ng dugo sa mata. Heavenly Piercing Eye. Ang mga mata ni Toubachi ay kumikinang sa malamig na liwanag. Shua. May dagwang marka ang lumitaw sa mukha ng kanyang kalaban na umaabot mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang baba. Medyo malalim lang at hiwain na nito ang lalamunan niya. Huminga lahat ng malalim ang True Dragon Henyo. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang nakita ang pag-atake ni Toubachi. Tanging ang Three-Eyed Saint, Zhao Fang, at ang lalaking may multo ang halos hindi makakaya upang makita ang pag-atake ni Toubachi sa pamamagitan ng kanilang mga eye bloodlines. Kahit na ang isang normal na napakahusay na kamanghamanghang henyo ay maaaring matalo kung tambangan ni Toubachi. Napakasama para sa Toubachi ang isang sunod-sunod na sagupaan. Maaaring maghanda ang napakahusay na kamanghamanghang henyo bago pa man umatake ang Toubachi. Nag-inspection si Zhao Fang. Gayunpaman, kahit noon pa man, si Toubachi ay halos walang kapantay hanggat hindi niya hinahamon ang isang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Gaya ng inaasahan,
tuloy-tuloy na natalo ni Toubachi ang 4 o 5 True Dragon henyo, at kahit 2 first-tier na henyo ay natalo sa kanya. Zhao Feng. Isang matalim na liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Toubachi habang nakakulong siya kay Zhao Feng na may intensyong labanan. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay si Zhao Feng. Anabangan ito ng maraming henyo. Pagkatapos ng lahat, sina Toubachi at Zhao Feng ay parehong sikat sa kanilang mga eye bloodlines. Sige. Noong huli, nabugbog ko yung lalaking multo. Sa pagkakataong ito, makikipag-spar ako sa 2 pang eye bloodlines. Bahagyang tumango si Zhao Feng sa kanyang ulo. Nagningning ang mga mata ni Goddess Bingwei. Ang labanang ito ay dapat na may hayag ang tunay na lakas ni Zhao Feng, tama ba? Sa field, nagkatinginan sina Zhao Feng at Toubachi mula sa 100 yarda ang layo. Atake. Tumayo si Zhao Feng at hindi umikot ang kanyang True Spirit Chi. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Toubachi. Napakabilis ng pag-atake ng kanyang Heavenly Piercing Eye, at kung hindi handa ang kalaban, kahit isang True Lord rank ay maaaring mapatay. Hindi parang si Toubachi ay hindi nag-ambush at nakapatay ng isang True Lord rank dati. Maging ang napakahusay na kamangha-manghang henyo ay kailangang maghanda laban sa Toubachi. Gayunpaman, walang ginawa si Zhao Feng. Sa puntong ito lamang ay hinangaan siya ni Toubachi, ngunit gagawin pa rin niya ang lahat. Ang kanyang kalaban ay nakatayo sa tuktok ng Sacred True Dragon Gathering at pinigilan ang 12-dosenang henerasyon. Heavenly Piercing Eye. Tumigil si Toubachi habang ang isang matalim na kislap ay sumilay sa kanyang mga mata. Shoo! Isang invisible blade ang halos agad na tumama kay Zhao Feng. Mabilis. Ang Heavenly Piercing Eye ay napakabilis at hindi nakikita. Nang ilabas ang Heavenly Piercing Eye, nanlamig ang balat ni Zhao Feng. Ding! Isang arko ng kidlat ang lumitaw sa hintuturo ni Zhao Feng na tila aksidenteng tumama sa invisible blade. Bam! Ang invisible blade ay gumuho at sumabog sa isang silver light. Gamit ang kanyang kamay para harangin ang aking Heavenly Piercing Eye. Paano niya ito nagawa? Nagulat si Toubachi. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang henyo na huminto sa kanyang Heavenly Piercing Eye gamit lamang ang isang kamay. Alam na alam niya kung gaano kabilas ang Heavenly Piercing Eye. Kung walang paghahanda, ang mga nasa ilalim ng True Lord rank ay hindi dapat makaiwas dito at magagamit lamang ang kanilang True Spirit Chi upang bumuo ng isang kalasag. Ang paggamit ng isang kamay upang harangan ito ay karaniwang kapareho ng pag-iwas dito. Heavenly Piercing Eye, Heavenly Cloud Pierce. Huminga ng malalim si Toubachi at ang liwanag sa kanyang mga mata ay nabuo sa isang maliit na linya. Shoo! Isang transparent na pilak na linya ang tumusok sa hangin at sa figure ni Zhao Feng. Ang pag-atake na ito ay 2 beses na mas mabilis at 2 beses na mas matalim kaysa dati. Gamit ang kanyang kapangyarihan sa eye bloodline upang bumuo ng isang linya at pagdaragdag ng elemento ng metal dito. Kahit na ang isang True Lord rank ay mahihirapang ipagtanggol. Higit pa riyan, hindi pa handa si Zhao Feng laban dito. Nagbago ang ekspresyon ng Three-Eyed Saint. Ang Heavenly Piercing Eye na ito, ang Heavenly Cloud Pierce ay sapat na para tumagos sa mga depensa ng normal na True Lord ranks. Sa kabilang banda, gulat na gulat ang lalaking may multo. Hindi niya akalain na ang eye bloodline ni Toubachi ay umabot sa bagong level. Whoosh! Ang figure ni Zhao Feng ay tila tinusok ng pilak na linya at nagsimulang mamuo ang isang ngiti sa bibig ni Toubachi, ngunit agad itong natigilan. Ang figure ni Zhao Feng ay biglang naglaho sa labo ng hangin at kidlat. Gamit ang kanyang bilis para iwasan ang aking eye bloodline. Kahit na ang mga pag-iisip ay hindi makakasabay, paano makakasabay ang kanyang katawan? Dilat ang mga mata ni Toubachi at siya ay natulala. Imposible. Imposible. Umiling si Toubachi. Sa mga tuntunin ng bilis, ang kanyang Heavenly Piercing Eye ay hindi dapat maiiwasan kung ang kalaban ay nasa ilalim ng Origin Core Realm. Kahit na ang isang tao ay maaaring mag-react dito sa oras, hindi nila maigalaw ang kanilang katawan sa oras. Maaari lamang nilang i-circulate ang kanilang Chi of True Spirit sa karamihan. Paano niya nagawa iyon? Bahagyang natigilan ang Three-Eyed Saint.
Kahit siya ay hindi kumpiyansa na magagawa niyang iwasan ang heavenly piercing eye ni Touba Chi at gagamitin lamang ang kanyang eye bloodline o true spirit chi para ipagtanggol. Inaamin ko ang pagkatalo. Paano mo nagawa iyon? Huminga ng malalim si Touba Chi at itinaas ang kanyang mga kamay. Ang eksenang nasaksihan lang niya ay lumampas sa kanyang kaalaman. Matatanggap niya ito kung si Zhao Feng ay isang sovereign, ngunit wala pang sovereign na mas bata sa 30 taong gulang sa kontinente. Ito ay hindi malamang kahit nasa labas ng mundo. Hehe, simple lang. Hinulaan ko. Ang figure ni Zhao Feng ay lumitaw sa harap ni Touba Chi sa isang bug zone ng hangin at kidlat. Hinulaan. Naunawaan ni Touba Chi at naging mapait. Kaya ganyan yan. Mahirap para kay Zhao Feng na iwasan ang heavenly piercing eye ni Touba Chi kahit na naintindihan niya ang Wind Lightning Stone Tablet. Imposible ang pag-iwas kung ang pag-atake ni Touba Chi ay pinakawalan na. Ang tanging solusyon ay ang pag-iwas bago pa man lamang pinakawalan ang pag-atake ni Touba Chi. Ang pag-iwas ng masyadong maaga at pag-iwas ng medyo huli ay parehong magreresulta sa pagkabigo. Kung siya ay masyadong maaga, ikukulong na lamang siya ni Touba Chi, at kung siya ay huli na, ang pag-atake ay dumating na. Paghula sa pag-atake ng isang eye bloodline. Paano nagawa ni Zhao Feng ang ganoong bagay? Bahagyang nabigla pa ang Three-Eyed Saint. Pagkatapos ng lahat, ang eye bloodline ni Touba Chi ay mula sa isa sa 3 pangunahing mata-pamilya at ang kasaysayan nito ay hindi mas mahina kaysa sa pamilyang Golden Sun. Ang heavenly piercing eye ay napakalalim at lahat ay natapos sa isang iglap. Ito ay magiging posible lamang kung makikita ng isang tao ang mga pagbabago sa loob ng eye bloodline ni Touba Chi. Gayunpaman, posible ba ang gayong bagay? Seryoso ang ekspresyon ng Three-Eyed Saint. Ang God Spiritual Eye ba ni Zhao Feng ay may maalamat na kakayahan sa paghuhula? Ayon sa alam ng Three-Eyed Saint, ang 8 Great God Eyes ay may kani-kanilang sangay, at isa sa mga ito ay naglalaman ng kakayahang hulaan kung ano ang maaaring mangyari sa susunod na ilang segundo, o mas matagal pa. Gayunpaman, mahirap iyon kahit para sa mga nasa Void God Realm dahil itinuring nito ang espasyo at oras. Siyempre, ang Three-Eyed Saint ay labis na nag-aaral at nag-iisip tungkol sa mga alamat. Ang kakayahan sa hula ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay batay sa katumpakan at kontrol nito. Nakikita niya ang anumang pagbabago sa eye bloodline ni Touba Chi pati na rin ang kanyang True Spirit Chi at Bloodline Aura. Tulad nito, maaaring hulaan ni Zhao Feng kung ano ang susunod na pag-atake ni Touba Chi. King of Gods, Kabanata 514. Isang pagkilos upang talunin ang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Sa field, ang True Dragon henyo ay may namumungay na mga mata at hindi makapaniwalang mga tingin sa kanilang mga mukha. Ang labanan ni Zhao Feng at Touba Chi ay natapos ng ganoon. Sa pagharap sa kahalili ng pamilyang Touba, na isa sa 3 pangunahing pamilya ng eye bloodline, hindi ginamit ni Zhao Feng ang kanyang sariling eye bloodline o kahit na gumanti. Nang hindi man lang umaatake, pinaamin ni Zhao Feng ang kahalili ng pamilyang Touba na natalo. Sa pamamagitan ng paghula sa aking mga pag-atake sa eye bloodline, ang aking heavenly piercing eye ay karaniwang walang silbi laban sa kanya. Huminga ng malalim si Touba Chi nang aminin niya ang pagkatalo at umalis. Ang husay na pinakatanyag sa kanya, ang heavenly piercing eye, ay maaari pang iwasan ni Zhao Feng. Ano ang silbi ng pakikipaglaban? Kabilang ang Sacred True Dragon Gathering, natalo na ni Zhao Feng ang 2 sa 3 pangunahing kahalili ng eye bloodline. Tanging ang pamilyang Golden Sun ang hindi pa lumalaban kay Zhao Feng. Hindi ba ibig sabihin nito, kung matalo niya ang Three-Eyed Saint? Nag-usap ang mga manonood sa isa't isa. Tinalo ni Zhao Feng ang lalaking may multo sa Sacred True Dragon Gathering, at ang huli ay ang kahalili ng isa sa 3 pangunahing pamilya ng eye bloodline. Ngayon, natalo na ni Zhao Feng si Touba Chi, nag-iwan lamang ng isang eye bloodline na pamilya, at ang pamilyang iyon ang naging pinakamalakas. Sa pag-iisip hanggang doon, umaasa ang True Dragon Geniuses. Maaaring isipin na ang labanan sa pagitan ni Zhao Feng at ng Three-Eyed Saint ay hindi maiiwasan, at hanggat nanalo si Zhao Feng, magagawa niyang kunin ang titulong pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente. Ang Tea Party ay hindi lamang isang pagtitipon para sa mga True Dragon Geniuses,
Ito rin ang bagay na magpapasya kung sino ang may hawak ng titulo ng pinakamalakas na ay bloodline. Jinyang Shengtian. Si Zhao Fang ay nakatayong hindi kumikibo. Nanatili siya sa entablado habang ang kanyang tingin ay lumingon sa host, ang Three-Eyed Saint. Isang di nakikitang pagsulong ng layunin ng labanan ang nagmula sa kanya, at maraming mga manunood at mga henyo ang nagpipigil ng hininga sa pananabik at pag-asa. Tulad ng inaasahan, hinamon ni Zhao Fang ang Three-Eyed Saint. Maaari bang hawakan ng Three-Eyed Saint ang titulo ng pinakamalakas na ay bloodline sa kontinente? Si Toubachi at ang lalaking may multo ay parehong huminga ng malalim. Sa pagharap sa hamon ni Zhao Fang, ngumiti ang Three-Eyed Saint at dahan-daang bumangon ng may kumpiyansa. Unti-unting bumukas ang ikatlong mata sa kanyang noo, kumikinang na may gintong liwanag. Ito ay tulad ng isang miniature na araw habang ito ay nagpapalabas ng isang malakas na enerhiya sa buong lugar. Sa sandaling iyon, ang puso ng bawat henyo ay nanginginig at hindi sila makahinga ng maayos. Kahit na ang ibang napakahusay na kamanghamanghang henyo ay hindi makatingin sa Three-Eyed Saint's Sacred Eye Bloodline. Kung gagawin nila, parang nasusunog sa araw. Sa pagtingin pa lang nito, pakiramdam ng mga normal na napakahusay na kamanghamanghang henyo na hindi nila siya kayang labanan. Nang bumangon ang Three-Eyed Saint at magsisimula na ang sagupaan ng dalawang pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente. Maghintay. Biglang tumunog ang malamig na boses ni Goddess Bingwei. Shua. Isang nagyayelong hangin ang dumaan, na naglalabas ng nakakatakot na lamig. Nanlamig ang katawan ni Zhao Fang. Ang lamig mula sa katawan ni Goddess Bingwei ay umabot na sa antas kung saan maaari nitong i-freeze ang normal na early stage na True Lord ranks. Goddess Bingwei, ano ang kahulugan nito? Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang sa kalungkutan. Ito ang pangatlong beses na sinubukan niyang makipag-away sa Three-Eyed Saint pero naabala lang siya nito. Ang unang pagkakataon ay noong nagsagupaan ang kanilang eye bloodline powers bago ang Tea Party. Ang pangalawang pagkakataon ay noong matalo ni Zhao Fang ang higit sa 100 True Dragon henyo at hamanin na sana ang Three-Eyed Saint. Pangatlong beses na ito. Sister Wei, ikaw. Pakiramdam ng Three-Eyed Saint ay parang wala na siyang mukha, ngunit hindi mahirap para sa kanya na intindihin ang mga intensyon nito. Hindi pa rin mapalagay si Goddess Bingwei. Wala pang nakakakuha ng totoong lakas ni Zhao Fang. Halos lahat ng mga kalaban ni Zhao Fang ay natalo kaagad, at ang dalawa pang napakahusay na kamanghamanghang henyo ay hindi hinahamon siya sa isang dahilan o iba pa. Si Shi Chengtian ay natalo na kay Zhao Fang noon, at ang kasalukuyang relasyon sa pagitan nila ay medyo maganda. Ang sword daw ni Kang Yuyo ay napakalakas, at naisip ni Goddess Bingwei na si Kang Yuyo ay may mataas na pagkakataon na hamanin si Zhao Fang. Gayunpaman, nabigo siya. Bagamat si Kang Yuyo ay may layuning labanan si Zhao Fang, hindi niya ito hinamon. Halatang hindi alam ni Goddess Bingwei na nag-away na ang dalawa sa cloud area at natalo si Kang Yuyo. Hindi man lang sila magka-level. Kahit na mas naintindihan ni Kang Yuyo ang sword daw, wala pa rin siyang tiwala na kaya niyang talunin si Zhao Fang. Nangangahulugan iyon na ang tatlong naruroon na napakahusay na kamanghamanghang henyo ay natalo kay Zhao Fang dati. Sasalakayin ko ang sinumang maglakas loob na pigilan ako. Nagsimulang umikot ang True Spirit Chi ni Zhao Fang at kumalat sa 12-dosenang yarda. Shua. Ang malamig na hangin na nagmumula sa katawan ni Goddess Bingwei ay agad na nawasak. Napaungol si Goddess Bingwei habang namamanhid ang kanyang katawan. Hindi na siya makahinga dahil sa malakas na hangin. Sa sandaling ito, ang aura ng hangin at kidlat ni Zhao Fang ay umabot sa isang nakakatakot na antas na hindi maihahambing sa normal na True Lord ranks. Zhao Fang, hindi pa tapos ang laban natin noong nakaraang taon. Muntik nang sunugin ni Goddess Bingwei ang kanyang True Spirit Chi nang lumitaw ang isang layer ng asol na yelo sa kanyang balat. Sa sandaling iyon, para siyang namumukadkad na bulaklak habang ang kanyang aura ay agad na tumaas sa antas na maihahambing sa pinakamataas na True Lord rank sa loob ng ilang paghinga. Ano ang lihim na pamamaraan na ito? Ginagawang yelo ang buong katawan niya. Ang mga puso ng True Dragon henyo ay tila nanigas nang magsimula silang magdaldalan. Napuno ng lamig ang buong lugar. Nagsimulang magdaldalan ang mga ngipin ng mga mahihinang manunood at hindi sila makagalaw.
Mystic Crystal Battle Body. Si Goddess Bingwei ay parang diyosa ng yelo. Umalangaw-ngaw sa lamig ng hangin ang kanyang mga kilos. Sa ilalim ng estadong ito, nalampasan ng kanyang depensa maging si Shi Chengtian. Maging si Kang Yuyo ay malamang na hindi makalusot sa kanyang depensa sa ngayon. Hindi bababasa, hindi sa pisikal na dimensyon. Sa ilalim ng estado ng Mystic Crystal Battle Body, ang bawat aksyon ko ay maaaring mag-freeze ng normal na True Lord ranks. Zhou Fang, hindi ako naniniwala na maaari mo pa ring isave ang iyong lakas at hindi gamitin ang iyong eye bloodline. Tila nagkaroon ng malalamig na layuning pagpatay kay Goddess Bingwei. Ho! Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay, lumikha siya ng isang malakas na ipon ng nagyayelong hangin na nilamon ang lahat sa loob ng kalahating milya. Dahil sa lakas ni Goddess Bingwei, ang mga ekspresyon ng iba pang overwhelming prodigies ay biglang nagbago habang ang ibang mga henyo ay napabulalas sa gulat. Maging ang Three-Eyed Saint ay nagulat. Ang lakas ng labanan ni Goddess Bingwei ay maaaring ituring na walang kapantay sa ilalim ng pinakamataas na True Lord rank. Ang normal True Lord ranks ay hindi man lang makalusot sa kanyang depensa. Kung tutuusin, Magi freeze sila kung naging close pa sila. Ang layer ng hangin at kidlat sa paligid ni Zhou Fang ay nagsisimula ng magnos ng yelo at ang kanyang katawan ay halos nagyelo. Goddess Bingwei, ang paggamit ng diskarteng ito ay makakasama sa iyong pundasyon. At ginagamit mo ito para lang makita kung gaano ako kalakas. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhou Fang. From ice to water. Isang alon ng tubig ang lumitaw sa paligid ni Zhou Fang na umaabot sa lahat sa loob ng 12-dosenang yarda. Boy! Lahat ng lumalapit kay Zhou Fang ay parang isang batong lumulubog sa karagatan. Kung si Goddess Bingwei ay isang bundok ng yelo, kung gayon si Zhou Fang ang karagatan. Shua! Ang buong katawan ni Zhou Fang ay gumalaw at nagsimulang tumagos palapit kay Goddess Bingwei. Break! Sinuntok ni Zhou Fang. Para siyang tubig na sumasanib at dumadaan sa depensa ng Mystic Ice Battle Body ni Goddess Bingwei. Hindi. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Goddess Bingwei habang pinagmamasdan si Zhou Fang na sinuntok ang kanyang dibdib. Basag. Ang suntok na ito ay tumama sa Mystic Crystal Battle Body ni Goddess Bingwei at sumabog sa paligid ng kanyang dibdib. Wow! Si Goddess Bingwei ay nagluwa ng isang subo ng dugo nang ang kanyang damit ay punit-punit, na nagpapakita ng isang pares ng Snow White na mga suso. Sister Wei. Ang Three-Eyed Saint ay umungal at agad na pumunta upang iligtas siya. Natalo niya si Goddess Bingwei sa isang galaw. Natahimik ang mga manunood at marami ang huminga ng malamig. Nakakatakot. Sa ganoong estado, mas malakas pa si Goddess Bingwei kaysa sa iba pang napakahusay na kamangha-manghang henyo, ngunit natalo pa rin siya ni Zhou Fang sa isang galaw. Sina Shi Chengtian, Kang Yuyo, Tanten Lanyo, at mga kasama ay nag-click sa kanilang mga dila. Maswerte sila na hindi nila hinamon noon si Zhou Fang, kung hindi, mapahiya nila ang kanilang sarili. Isang napakahusay na kamangha-manghang henyo ang natalo sa isang galaw. Halos lumuwa ang mga mata ng maraming manunood. Nakabalik lang sila sa realidad pagkaraan ng ilang oras. Ang dahilan ng lahat ng kaguluhan na ito ay nanatiling walang ekspresyon habang siya ay bumulong-bulong sa kanyang sarili. Kahit na lahat ng bagay sa daan ay nawala na ngayon. Sa tuktok ng isang malayong bundok, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang nakatatanda na nakasuot ng sombrero ng damo ay may mga solemne na ekspresyon. Ang lakas ni Zhou Fang ay lumampas sa aming inaasahan. Mukhang hindi maganda ang intensyon niya rito. Bulong ng matanda na nakasuot ng sombrero. Mukhang hindi siya madaling matalo ni Shenger, ngunit walang sino man ang makakaalis sa titulo ng pinakamalakas na eye bloodline. Ang mga mata ng Golden Sun family head ay kumislap. Sa sandaling ito, agad na nagsimula ang labanan sa pagitan ni Zhou Fang at ng Three-Eyed Saint. Zhou Fang, ang lakas ng loob mong saktan si Weier. Ang umaatungal na boses ay naglalaman ng nakakapangilabot na layuning pumatay. Nakaramdam ng lamig ang mga henyong naroroon, na parabang nahulog sila sa isang madilim na bangin. Sa kanilang mga mata, biglang bumukas ang ikatlong mata ng lalaking may gininto ang buhok, naglabas ng gintong liwanag na kasing liwanag ng araw na pumupuno sa hangin. Pang! 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 Si Touba Chi, ang lalaking may multo,
at lahat ng may eye bloodlines ay hindi makahinga habang pinipigilan ang kanilang eye bloodlines. Naramdaman ni Zhao Feng na bumigat ang kanyang kaliwang mata. Nagkaroon ng pressure na ginawa itong mahinang pumutok. Three-eyed divine light. Isang liwanag na kasing liwanag ng araw na naglalaman ng kapangyarihang pasingaw ang lahat ng bumaril patungo kay Zhao Feng na parang meteor shower. King of Gods, Kabanata 515. Divine Light of Destruction. Sa sandaling iyon, nakikita ng lahat sa loob ng ilang daang milya ang nagninangas na liwanag. Ang ikatlong mata ng Three-Eyed Saint ay parang araw na nakatingin sa lupa. Boom! Si Zhao Feng, na 100 yarda ang layo, ay nilamon ng nakakapasong liwanag na ito. Napakalakas ng eye bloodline technique. Iyon ang Three-Eyed Divine Light na sinasabing makakalusot sa anumang kasanayan. Ang nangingibabaw na kapangyarihan ay tumawid sa 1 milyang radius, at maging ang mga may eye bloodlines tulad nito Ubachi at ang lalaking may multo ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga mata. Bam! Pang! Si Zhao Feng ay tila nagkaroon ng mapangwasak na suntok at napaatras. Naramdaman ni Zhao Feng na bumigat ang kanyang puso at katawan, na para bang kinakaharap niya ang kapangyarihan ng isang sinaunang dragon. Weng! Ang ripple sa paligid ni Zhao Feng ay nagsimulang lumabo. Ang Three-Eyed Divine Light ay tila umaatake sa pisikal at mental na sukat. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Nagsimulang umusok ang lupa kung saan siya itinulak pabalik. Ang kapangyarihan ng Three-Eyed Divine Light ay napakalakas, sinisira ang lahat ng bagay sa landas nito. Shoo! Ang katawan ni Zhao Feng ay natatakpan ng nagninangas na apoy. Kasabay nito, hindi rin maiwasan ng kanyang kaluluwa na masunog. Makalipas lamang ang 2 paghinga, nang umatras si Zhao Feng ng kalahating milya ang layo, tuluyang nawala ang pag-atake ng Three-Eyed Divine Light. Sa sandaling ito, mahigit kalahati ng asol na ripple na nakapalibot kay Zhao Feng ay nawala, at mayroong isang higanteng bunganga sa pagitan ni Zhao Feng at ng Three-Eyed Saint. Dahil sa eksenang ito, natulala ang mga manonood at hindi na mapakali. Karapat-dapat na maging pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente. Napakalakas talaga. Ang damit at buhok ni Zhao Feng ay magulo. Bahagyang kirot ang nanggagaling sa kanyang katawan at buto, na para bang piniga siya ng matinding pressure. Hindi parang ayaw ni Zhao Feng na iwasan ang pag-atake, wala lang siyang kakayahan na gawin iyon. Sa katotohanan, ang bilis ng pag-atake ng Three-Eyed Saint ay hindi kasing bilis ng Heavenly Piercing Eye, ngunit ang Three-Eyed Saint ay nakalock kay Zhao Feng gamit ang kanyang Sacred Eye Bloodline. Ang espasyo sa paligid ng katawan ni Zhao Feng ay napuno ng kapangyarihan ng linya ng dugo ng Three-Eyed Saint, at sa ilalim ng estadong iyon, ang katawan ni Zhao Feng ay kumilos na parang nakalubog sa putik. Sa makatuwid, kahit na nakita ni Zhao Feng ang ruta ng pag-atake ng Three-Eyed Saint, napakahirap para sa kanya na iwasan ito. Kasabay nito, sa kabilang dulo ng bunganga. Hindi nasaktan ng aking buong lakas na Three-Eyed Divine Light. Walang sino man sa ilalim ng kalahating hakbang na Origin Core Realm ang mananatiling hindi nasaktan. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mga mata ng Three-Eyed Saint. Kahit papaano mula sa ibabaw, tila bahagyang natarante si Zhao Feng. Ang mga may malakas na kaluluwa ay hindi karaniwang may malakas na katawan, at ang mga may malakas na katawan ay karaniwang walang malakas na kaluluwa. Gayunpaman, ang kabataang nasa kanyang harapan ay tila madaling lumaban sa kanyang pag-atake, na umatake sa pisikal at mental na dimensyon. Pagkatapos ng nakaraang ebolusyon, ang water bloodline ni Zhao Feng ay dalubhasa sa pagtatanggol at pagbawi. Ang Three-Eyed Divine Light ay halos fire-oriented, kaya ito ay sinalungat ng water bloodline ni Zhao Feng. Ako naman. Biglang naging asher ang kaliwang mata ni Zhao Feng, at lumitaw ang isang kurap ng purple. Ano? Pagbabago ng kapangyarihan ng eye bloodline. Ang Three-Eyed Saint at ang 2 pang kahalili ng mga pamilyang may dugong mata ay hindi makapaniwala. Ang elemento ng isang eye bloodline ay karaniwang tinutukoy sa kapanganakan, at ang pagbabagong ito sa kapangyarihan ng eye bloodline ay lumitaw lamang sa ilang maalamat na bloodline. Whoosh! Ang kalahating transparent na apoy ng hangin at kidlat ay tila lumitaw mula sa ibang dimensyon habang tinamaan nito ang Three-Eyed Saint. Wind Lightning Eye Flame. Ito ang pinakamalakas na nakakasakit na eye bloodline attack ni Zhao Feng sa ngayon, na naglalaman ng 3 elemento ng apoy, kidlat, at hangin,
at nagkaroon pa ng kaunting aura ng pagkawasak. Nang dumampi ang Wind Lightning Eye Flame sa katawan ng Three-Eyed Saint, nakaramdam siya ng nakakapasong sakit na parang nasa impyerno. Sa mga tuntunin ng tagal, ang Wind Lightning Eye Flame ay hindi tumagal hanggat ang Three-Eyed Divine Light, ngunit ang lakas ng pagsabog nito ay mas malakas. Sa mapanganib na sitwasyong ito, ang ikatlong mata ng Three-Eyed Saint ay kumaibot. Divine Light of Destruction. Isang sinag ng sikat ng araw ang tila dumaan sa hangin. Whoosh! Ang kakaibang liwanag na ito ay tila parehong pisikal at mental na pag-atake ng enerhiya habang ito ay nakipagsagupaan sa Wind Lightning Eye Flame. Isang kakaibang eksena ang lumitaw. Shoo! Ang magulong Wind Lightning Eye Flame na malapit ng sumabog ay biglang gumuho sa harap ng Divine Light of Destruction at ang kapangyarihan nito ay hangina ng higit sa kalahati. Boom! Nanginginig ang figure ng Three-Eyed Saint, at napaatras siya ng ilang hakbang habang ang kanyang katawan at kaluluwa ay nadudurog ng puwersang ito. Gayunpaman, pagkatapos harapin ang Divine Light of Destruction, ang banta ng apoy sa kanya ay lubhang nabawasan. Ang Three-Eyed Saint ay nagpakawala ng hininga at nagpakita ng isang mahinang ngiti. Ang pag-atake ni Zhao Feng ngayon ay masyadong malakas. Maaari nitong talunin kaagad ang late stage na True Lord ranks. Sa kabilang dulo ng bunganga, ito ang Three-Eyed Divine Light of Destruction. Maaari pa nga nitong matuno at masira ang pinakamalakas kong atake. Si Zhao Feng ay may tame time na ekspresyon. Ang Three-Eyed Saint ay may dalawang pangunahing pamamaraan. Ang pangunahing ay isang nakakasakit na kasanayan na sumunog sa lahat ng bagay, habang ang pangalawa ay isang defensive na kasanayan na maaaring masira ang bawat pag-atake, kabilang ang mga diskarte sa Eye Bloodline. Ang parehong mga kasanayan ay maaaring makaapekto sa pisikal na mundo at sa mental na enerhiya mundo ng sabay-sabay. Ito ang bloodline ng Sacred Eye ng pamilyang Golden Sun, na umabot na sa antas ng pagiging perpekto. Karamihan sa iba pang mga diskarte sa Eye Bloodline ay mas bias sa isang tiyak na aspeto. Halimbawa, ang kay Zhao Feng ay mas bias sa kaluluwa, si Chigwei mula sa Black Cliff Palace ay mas dalubhasa sa mental energy world ng Ghost Dao, at ang Heavenly Piercing Eye ni Toubachi ay bias sa pisikal na dimensyon. Gayunpaman, ang bloodline ng Sacred Eye ng pamilyang Golden Sun ay umabot sa isang mataas na antas sa parehong mga sukat ng pisikal at mental na enerhiya. Zhao Feng, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng maalamat na kakayahan na baguhin ang iyong kapangyarihan sa Eye Bloodline, ngunit ang pagharap sa bloodline ng Sacred Eye ng aking pamilyang Golden Sun, kahit ano pa ang iyong palitan, ito ay walang silbi. Nagningning ang ikatlong mata ng Three-Eyed Saint. Eye of Illusion. Nakalock ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng sa ikatlong mata ng Three-Eyed Saint. Hindi mabilang na mga pang-akit at atraksyon ang nagmula sa kaliwang mata ni Zhao Feng, at hindi napigilan ng Three-Eyed Saint ang paghila. Kinakatawan ng Eye of Illusion ang pinaka-perpektong diskarte ni Zhao Feng at, sa kanyang malakas na pinagmumulan ng mental energy, kahit ang Three-Eyed Saint ay hindi ito nagawang harangan. Shua! Ang kamalayan ng Three-Eyed Saint ay pumasok sa isang kakaibang dimensyon na puno ng hangin, kidlat, at yelo. Ang kanyang katawan ay napigilan ng mga tanikala ng kidlat at hindi makagalaw. Zhao Feng, talagang malakas ang Eye Bloodline mo. Gayunpaman, nagsimulang ngumiti ang pinigil na Three-Eyed Saint. Divine Light of Destruction. Ang ikatlong mata ng Three-Eyed Saint ay muling naglabas ng nakakapasong liwanag. Boom! Ang dimensyon na nilikha ni Zhao Feng gamit ang kanyang God Spiritual Eye ay agad na nabasag. Ang Divine Light of Destruction ay maaaring magpakalat hindi lamang ng apoy, maaari rin itong magpakalat ng enerhiya sa pag-iisip. Ang Three-Eyed Divine Light ay sinasabing kayang sirain ang lahat. Sa totoong mundo. Shua! Si Zhao Feng at ang Three-Eyed Saint ay parehong nakatayo sa dalawang dulo ng crater na parang walang nangyari. Napabuntong hininga ang lahat ng manonood. Tanging si Toubachi, ang lalaking may mata na multo, at kakaunting bilang ng mga tao ang nakakakita sa totoong labanan. Napakalakas ng mental energy ni Zhao Feng. Sa kabutihang palad, kinuha ko ang mungkahi ni Sister Wei at nagsuot ng 3 o 4 na bagay na nagtatanggol sa kaluluwa, at iyon na ang pinakamataas na limitasyon para sa pamilyang Golden Sun. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ng Three-Eyed Saint.
Dahil sa paghahandang ito kaya niyang nalampasan ang ilusyon na dimensyon ni Zhao Feng sa kabila ng walang kasing lakas ng pag-iisip gaya ni Zhao Feng. Tulad ng inaasahan, si Zhao Feng ay nakatayong hindi gumagalaw habang ang kanyang asol na buhok ay umihip sa hangin. Inaasahan niya na ang kanyang Eye of Illusion ay hindi gagana, ngunit hindi niya inaasahan na ang Three-Eyed Saint ay magkakaroon ng 3 o 4 na mga bagay na nagtatanggol sa kanyang pagkatao. Zhao Feng, ang iyong eye bloodline na pinakapinagkakatiwalaan mo ay dito natatapos. Ang Three-Eyed Saint ay nakatayong mayabang. Sa puntong ito, ang dalawa pang pangunahing kahalili ng eye bloodline, si Toubachi at ang lalaking may multo, ay parehong nagsisisi. Ang bloodline ng Sacred Eye ng Three-Eyed Saint ay sumalungat sa karamihan ng mga eye bloodlines, kung hindi, ang pamilyang Golden Sun ay hindi sana hawakan ang titulo ng pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente sa loob ng 10,000 taon. Three-Eyed Divine Light, Golden Crow World Smothering. Naglabas ng liwanag ang ikatlong mata ng Three-Eyed Saint. Ang liwanag na ito ay nabuo sa hugis ng isang gintong uwak na nagradiated ng nakakapasong apoy sa hangin. Ang kapangyarihan ng Three-Eyed Saint ay umabot sa ibang antas. Bago pa man dumating ang pag-atake, naramdaman ni Zhao Feng na napuno ng init ang hangin. Hindi maiiwasan ni Zhao Feng ang pag-ataking ito dahil nalock siya ng Three-Eyed Divine Light. Gayunpaman, hindi man lang naisip ni Zhao Feng na umiwas. Eye of Ice Soul, Ice Soul Shooting Line. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay bumaril ng isang transparent na asol na liwanag. Whoosh! Ang malamig na asol na liwanag ay kumislap sa hangin at nakipagsagupaan sa Three-Eyed Divine Light. Ang Ice Soul Shooting Line ay agad na dahado. Pagkatapos ng lahat, ang Three-Eyed Divine Light ay may elemento at ang kakayahang iwaksi ito, ngunit ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay naglabas ng nakakapanghinayang lamig na umabot pasulong. Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang 17 hanggang 18 yarda ang lapad na lawa ay umaalon habang sinusuportahan nito ang kapangyarihan ng eye bloodline ni Zhao Feng. Woo! Isang malamig ngunit magandang ice blue glow ang lumitaw sa hangin at lumundag pasulong. Eye of Ice Soul, Ice Soul Freeze. Naunawaan ni Zhao Feng ang kaunti sa core essence ng Ball of Ice Soul. Nagsimulang lumamig ang ice blue light at nag-freeze ang Three-Eyed Divine Light. King of Gods, Kabanata 516. Eye Bloodline Power Transfer. Sa himpapawid, ang magandang ice blue na liwanag ay nakipag-ugnay sa nakakapasong liwanag. Sa unang kalahating hininga, ang nakakapasong gintong uwak ng Three-Eyed Saint ang humawak ng ganap na kalamangan. Nang maghiwa-hiwalay na ang Ice Soul Shooting Line ni Zhao Feng, isang mas malakas na puwersa ng yelo ang lumitaw, na nagpapataas ng pag-atake. Ang ice blue na linya ay naging mas condensed habang bumaba ang momentum ng Three-Eyed Divine Light. Ang Ice Soul Shooting Line ay dalubhasa sa matinding lamig at pagguho, ngunit hindi ito matatag. Ang Ice Soul Freeze ay hindi naglalayon ng opensa, ito ay tumutuon lamang sa pagyayelo. Ang kakanyahan ng Ball of Ice Soul ay lumitaw sa isip ni Zhao Feng, at naglalaman ito ng maraming bagay tungkol sa mga misteryo ni Ice. Hindi gaanong pinapahalagahan ni Zhao Feng ang aspeto ng pagyayelo noon, ngunit pagkatapos matugunan ang Three-Eyed Divine Light ng Three-Eyed Saint at ang malakas nitong kakayahan sa paghiwa-hiwalay, ang kakayahan sa pagyayelo ay sa wakas ay ginamit. Nagsagupaan ang dalawang magkasalungat na eye bloodlines, ngunit hindi agad matukoy kung sino ang mananalo. Ang isa ay naghiwa-hiwalay habang ang isa ay nagyayelo. Ito ang mga espesyalidad sa eye bloodline. Ang Three-Eyed Divine Light ay fire-based habang ang Eye of Ice Soul ay ice-based. Sila ay magkasalungat. Ang Three-Eyed Divine Light ng Three-Eyed Saint ay naharang. Ngunit ang Zhao Feng na iyon ay wala ring kalamangan. Napabuntong hininga ang mga manunood sa sobrang tuwa. Ang labanan na ito ay sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na eye bloodlines sa kontinente. Ang Three-Eyed Divine Light ay talagang hinarang ng brat na iyon. Paanong ang isang maliit na Azure Flower Continent ay magsilang ng isang napakalaking eye bloodline? Nabaluktot ang ekspresyon ng Three-Eyed Saint sa galit at ayaw. Ang Eye of Ice Soul ni Zhao Feng ay hindi kasing lalim o perpekto ng kanyang Three-Eyed Divine Light. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Golden Sun ay may mahabang kasaysayan habang si Zhao Feng ay nag-isip ng lahat ng bagay sa kanyang sarili. Gayunpaman,
ang lakas ng Eye bloodline ni Zhao Feng ay mas malakas kaysa sa Three-Eyed Saint. Dahil lang doon kaya nakipagsagupaan ang Eye of Ice Soul ni Zhao Feng sa Three-Eyed Divine Light. Sa isang malayong bundok, nakakakilabot na Eye bloodline. Sa mga tuntunin ng lakas, ang kay Shenger ay hindi kasing lakas. Ang mga mata ng pinuno ng pamilyang Golden Sun ay kumislap sa kasakiman at paghanga. Ang mata ni Zhao Feng ay lubhang kakaiba. Mayroon itong napakaraming enerhiya ng kaluluwa at maaari pa itong magbago ng mga kapangyarihan. Sabi ng matanda na nakasombrero. Habang lumilipas ang panahon, naging solemn na ang mga ekspresyon ng dalawa. Sa himpapawid, ang nakakapasong divine light ng Three-Eyed Saint ay orihinal na umabot ng 2/3 ng sagupaan at nagkaroon ng kalamangan, ngunit sa ilang paghinga na lumipas, ang haba ng nakapapasong divine light ay itinutulak pabalik. Sa kabilang banda, ang Ice Soul Line ni Zhao Feng ay sumusulong at papalapit sa pagkuha ng kalahati ng espasyo. Nang ang dalawang panig ay kumuha ng kalahati, ang Three-Eyed Saint ay nawalan ng kalamangan, at mula sa kasalukuyang momentum, ang Ice Soul Line ni Zhao Feng ay mas lumalawak papatungo sa Jinyang Shengtian. Imposible. Ang Three-Eyed Saint ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ang kanyang circulated ang kapangyarihan ng kanyang third eye, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maibabalik ang momentum. Nagsimulang gumapang pasulong ang kalahati ni Zhao Feng. 5/10, 6/10, 7/10. Palaki ng palaki ang bentahe ni Zhao Feng. Itong si Zhao Feng ay isang halimaw. Pinipigilan niya ang Three-Eyed Saint sa mga tuntunin ng Eye bloodline power. Si Toubachi at ang lalaking may multo ay nagkatinginan sa gulat. Bagamat hindi pa napagpasyahan ang mananalo, ang kalamangan ni Zhao Feng ay patuloy na tumataas at ang tagumpay ay bumabagsak sa kanya. Nang ang kanyang ice blue na linya ay umabot sa 3/4, ang Three-Eyed Saint ay nagsimulang mapagod. Ang kapangyarihan ng Three-Eyed Divine Light ay hindi dapat maliitin, ngunit ang napakalakas na kasanayan ay nangangailangan ng nakakatakot na dami ng enerhiya. Paano ito posible? Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon niya. Hindi makapaniwala ang Three-Eyed Saint. Sa kabilang dulo ng bunganga, kalmado pa rin si Zhao Feng. Kailangang malaman ng isa, ang lakas ng kanyang kaluluwa ay halos maihahambing sa isang soberano. Paano may kukumpara ang kaluluwa ng Three-Eyed Saint sa kanya? Kung haantong ang laban na ito, tiyak na matatalo ang Three-Eyed Saint. Three-Eyed Saint, napagdesisyonan na ba ang nanalo? Nanunuya si Zhao Feng habang mas pinipilit niya. Nang marinig ito, ang mukha ng Three-Eyed Saint ay naging pangit at puno ng galit. Bago ang labanan, ang Three-Eyed Saint ay lubos na nagtitiwala. Ang Eye bloodline ni Zhao Feng ay nakatakdang bugbugin niya. Sa kabaligtaran, kahit natiwala rin si Zhao Feng sa kanyang sarili, hindi niya minamaliit ang kanyang kalaban. Jinyang Shengtian, anuman ang maging resulta ngayon, narito ako na may mapagpakumbabang puso upang matuto at hamanin ang numero 1 pamilya ng Eye bloodline sa kontinente. Umiling si Zhao Feng at sinabing, mapagpakumbaba. Matuto. Ang mga manonood ay may kakaibang ekspresyon. Kahit na ang mga aksyon ni Zhao Feng sa Tea Party ay hindi mayabang, hindi rin sila mapagpakumbaba. Humble learning. Maaaring ito ay, parang may naalala ang lalaking multo at nanginginig ang puso niya. Sa tuktok ng malayong bundok. Ano ang pinaglalaroan nitong Zhao Feng? Nagsalubong ang mga kilay ng pinuno ng pamilyang Golden Sun. Hindi mahalaga kung ano ang nilalaro niya. Kung magpapatuloy ito, matatalo si Shenger. Iminulat ng matanda na nakasombrero ng damo ang kanyang mga mata. Sa akin dito, paano matatalo si Shenger? Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay malamig na ngumisi. Shua. Biglang bumukas ang ikatlong mata sa kanyang noo. Bilang ama ng Three-Eyed Saint, magkatulad ang linya ng dugo ng Golden Sun family head, hindi lang kasing dalisay. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng dalisay na lakas, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay higit na nalampasan ang kanyang anak. Weng. Pinagdikit ng pinuno ng pamilyang Golden Sun ang kanyang mga kamay habang tumutulo ang mga patak ng dugo mula sa kanyang ikatlong mata at isang maapoy na aura ang dumaan sa hangin. Mabuti, dahil ikaw ang kanyang ama, maaari mong ilipat ang iyong kapangyarihan sa Eye bloodline sa paggamit ng Golden Sun family secret technique.
Ang matanda na may sombrero ng damo ay mahinang tumango, hindi nagulat. Sa susunod na sandali, ang ikatlong mata ng Three-Eyed Saint ay naglabas ng isang kislap ng makinang na ginto habang ang isang alon ng kapangyarihan ng Eye Bloodline ay nagmula sa kanya. Ano ang nangyayari? Anong klaseng secret technique ang ginagamit ng Three-Eyed Saint? Paano siya biglang nagkaroon ng napakaraming Eye Bloodline power? Bulalas ni Toubachi, ang lalaking may multo, at ng iba pa. Sa isang hininga lang, dumobol ang kapangyarihan ng linya ng dugo sa mata ng Three-Eyed Saint. Weng! Boom! Ang ice blue na linya ni Zhao Fang, na umaabot sa isang punto sa harap mismo ng Three-Eyed Saint, ay biglang napaatras ng surge of light. Nagulat si Zhao Fang. Shua! Isang bagzo ng hangin at kidlat ang umihip habang ang Divine Light ay nagsimulang lumapit muli sa kanya. Wings of Wind and Lightning. Isang pares ng mga pakpak ang lumitaw sa likod ni Zhao Fang na sumasalamin sa Heaven Earth Yuan Qi. Sa puntong ito, pakiramdam ni Zhao Fang ay kasinggan ng balahibo at para siyang nasa gitna ng hangin at kidlat ng mundo. Sa nakalipas na kalahating taon, ang pangunawa ni Zhao Fang ay umabot sa isang bagong antas. Zhao Fang, gaano ka man kabilis, hindi mo maiiwasan ang aking Divine Light. Ang Three-Eyed Saint ay umungal habang ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng labis na kagalakan at pananabik. Nakatanggap siya ng tulong mula sa kanyang ama sa kritikal na sandali, at tila may malaking stream ng Eye Bloodline power na nagbibigay sa kanya. Three-Eyed Divine Light. Sa suporta ng kapangyarihan ng Eye Bloodline ng kanyang ama, ang Three-Eyed Saint ay muling naglabas ng nakakagulat na sinag ng liwanag na 2 beses na mas malakas kaysa dati. Ang figure ni Zhao Fang ay agad na tinusok ng liwanag. Sa lohikal na pagsasalita, hindi siya makakaiwas kung siya ay ikinulong, ngunit sa sandaling iyon, ngumiti si Zhao Fang. Ang Wings of Wind at Lightning sa likod niya ay biglang pumutok, lumikha ng hindi mabilang na mga arco ng kidlat na nagtulak palayo sa iba pang Yuan Qi sa malapit. Shua! Ang figure ni Zhao Fang ay nabasag sa espasyo na natatakpan ng kapangyarihan ng Eye Bloodline at nawala. Q. Hindi nakuha ang mapangwasak na suntok ng Three-Eyed Saint. Paano niya nagawa iyon? Baka sa mukha ng Three-Eyed Saint ang kawalan ng paniniwala. Mula sa kapanganakan hanggang ngayon, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang henyo na madaling makaiwas sa kanyang Three-Eyed Divine Light. Sa malayong bundok, anong klaseng secret technique iyon? Tila naglalaman ito ng maliit na bahagi ng mga Dao of Space, na nagpapahintulot sa kanya na umiwas sa pagkakandado ng bloodline. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang nakatatandang sombrero ng damo ay parehong nagulat. Shua! Gamit ang Wings of Wind and Lightning, ang bilis at liksi ni Zhao Fang ay parehong tumaas ng husto, at nawala siya sa paningin ng Three-Eyed Saint. Biglang naramdaman ng Three-Eyed Saint na nanlamig ang kanyang likod habang tila hinihiwa ng hindi nakikitang talam ang kanyang balat. Asher Eye Sharp Slice. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naging asher habang ang kanyang mga pakpak ay pumapapak, na nagmukhang isang sinaunang Diyos ng digmaan. Shu! Isang kalahating transparent na talam ng hangin ang humampas patungo sa Three-Eyed Saint, at nadama ng lahat ng mga henyo na medyo pamilyar ito. Ito ay hindi kapani-paniwalang katulad ng Heavenly Piercing Eye. Ano ang nangyayari? Iyan ang sekretong pamamaraan ng aking pamilyang Touba, ang Heavenly Piercing Eye. Napatayo si Toubachi sa gulat. Gayunpaman, sa oras na napagtanto ng lahat na ang Asher Eye Sharp Slice ni Zhao Fang ay natapos na, ang talam ng hangin ay mas mabilis pa kaysa sa Heavenly Piercing Eye dahil pinagsama ito ni Zhao Fang sa mga batas ng bilis mula sa Wind Lightning Emperor. Shua! Tumalsik ang dugo mula sa likod ng Three-Eyed Saint nang lumitaw ang kalahating pulgadang lalim na sugat, dahilan para mapaungol siya. Kahit na gumawa siya ng protective shield, hindi ito naging mabilis. Bagamat may kakayahan ang Three-Eyed Saint na iwaksi ang pag-atake, ang bilis at lakas ng Asher Eye Sharp Slice ni Zhao Fang ay nalampasan ang kay Toubachi, at inilunsad ito mula sa blind spot ng Three-Eyed Saint.